So yun na, isang napagpalang araw sa inyo lahat mga paps. So ito yung bali upload natin dun sa may main channel natin. Tapos bali ito yung continuation, no. Dito ko na lang i-upload yung continuation natin dun sa ginawa natin sa may main channel natin dito sa ating pangalawang channel, no? So ito na po yung finished product natin na TCL na walang picture. Okay yung backlight. So ito nga yung problema is wala siyang, yung power supply niya dead set siya. Tapos nung ma-recover natin yung power supply niya, ang pag-aandar niya wala nga na siyang picture. So okay naman yung backlight, so wala po siyang picture. So ito po yung naging sira ng kanyang primary diode na sa may secondary to. Supply na para sa backlight, nag-shorted siya. Tapos apat na diode sa primary, tapos isang nawala na kasi yung MOSFET ewan ko kung saan ko nalagay. Shorted din yung MOSFET ng unit na ito. Ayan o, dito. Yan, shorted din siya. So, ang ginawa natin is nag-modify tayo sa kanyang power supply. Nilagyan natin ng 4 wires module. So, yung connection ng 4 wires natin, ito lang, napakasimple lang. Yung black is doon sa may negative side ng ating filter. Tapos yung red, doon sa may drain ng ating MOSFET. Tapos itong blue at saka yellow, papunta yan sa may filter ng ating 12 volts kasi 12 volts yung ginamit natin, no, na reference. Ito yung positive side, yung yellow sa may positive side ng filter natin. Tapos yung blue naman is dun sa may negative side ng ating filter na para sa 12 volts. Ito dito na filter na to, yung dalawa yan. Doon kinonect natin sa may ilalim. So naging finished product na po natin to. Then yun nga, na-recover natin yung primary. So nung pagka-check natin, wala din siyang picture. So yung problema is nagkulang yung supply. Walang supply na lumalabas. Walang supply yung Bcom natin. So ang ginawa ko, kasi kung gusto nyo mapanood yung full video nito doon sa ating pagre-repair nito, puntahan nyo lang yung ating main channel, no, na Ryan Crosset Tech. So bali nag-check tayo ng supply. Yung meron lang nito, BGH BGL 1.2, 3.3 at saka BIN niya. Ito, BEE meron yan. Nung hindi pa natin yung hindi pa natin nalagyan ng step down back converter. So yung BGL, meron BGL, Bcom wala, BEE meron, HBEE wala. So yung tatlong wala lang ang ating sasabihin, no, yung HBEE, BDDIM at saka yung Bcom natin. So yun yung wala. So ang ginawa natin nito is nag-inject tayo ng voltahe dito sa may walang mga supply sa HBEE, walang epekto. Yung BDDM naman, nag-inject din tayo supply na 8 volts. So namumuti lang yung panel natin, yung display niya. So yung dito nagkaigi siya or nagnormal yung panel natin nung ma-injectan natin ng 8 volts yung ating 7.8 yung Bcom natin. So ito na po siya. Testing muna natin para makita nyo. Yan o. Saksak natin o. Yan. So naka-standby siya. Pinutin natin yung power. Medyo matigas kasi yung kanyang button eh. Mahirap andar rin. Ayun. Gumana na siya. Ayun o. Pansin nyo, gumana na po yung unit natin. Lumabas na yung logo ng TCL. Ayun. Tapos lumabas na rin yung display na no signal. Ayan. So nagnormal lang yung unit natin matapos natin ma-injectan or malagyan ng supply yung Bcom na walang supply. Ayan, na Bcom yan. Galing yan dito sa may step down back converter natin. Bali yung input nito is 12 volts. Tapos yung out niya is 7.8. So mag-check tayo ng voltahe. Check tayo ng voltahe para makasiguro tayo. Sandali lang. Yan, gagawin ko muna yung negative natin.
So check natin ngayon yung out niya ng ating step down buck converter. So 8.2 pala. So 8.2 kasi yung 7 pababa, ano, parang pang yung startup niya namamuti yung display. Pero pag 8.2, pagka on natin, normal po yung kanyang display, no? So nasa mga tinasa natin yung out ng ating buck converter, ginawa nating 8.2. Yan, 8.2 po yung pumapasok sa may beacon natin. Silipin natin. Yan, oh. So yung BDD AM, check natin kung ilang voltahe. So ganun pa rin siya. Wait, hindi kasi nag-ground to eh. BDD AM, ayan, 8.8. Yun. So ito, sinabi ko nga sa main channel natin na wala pa rin supply yung HBEE natin, na instead supposed to be dapat meron tong 8 volts pero wala. Pero nagnormal naman yung panel, no? Naka-display na naman siya. So hayaan na natin yan. So para makita nyo nung ano yung problema niya, yung actual talaga, kasi hindi naman bali recap na to at continuation dun sa gawa natin sa may na-upload natin sa main channel natin, no? So tatanggalin ko muna yung bypass natin dito, bali yung 8 volts na kinuha natin dito sa may buck converter na kinabit natin dito sa may top board. Tatanggalin ko muna yan para makita nyo yung ano yung problema niya. So saglit lang, no? So ito na, continue tayo. Ayun, no? So naitanggalan natin yung 8 volts na galing sa may buck converter natin papuntang T-con top board pala. So tingnan natin yung display para makita nyo yung problema. Kung sakaling may naka-encounter nito or napadala or naligaw dito sa ating channel at hindi na pa-subscribe dun sa main channel natin, magtaka, no? So pakita lang ko lang muna. So pa-power on ko lang. Yan, naka-standby siya. Medyo mahirap yung button. Kailangan po siya ng pindutin. Yun, napansin nyo, dim na lang siya. Wala na yung logo ng TCL, wala na rin yung no display, yung no signal na display niya. Yan, no? So naka-dim na lang yung unit natin kung walang 8 volts galing sa may buck converter na papuntang Bcom. Ayun, so mag-voltage checking tayo. So check natin yung Bcom. Siyempre wala na kasi nakahang na to. Ayun, no? Yung dating supply niya bumalik yung negative 1.2. Ayun. So hindi po yan normal. Tapos yung dating walang voltahe, yung HBEE, wala pa rin hanggang ngayon. Ayun, no? So yung BDD AM natin na merong 8 volts kanina nung merong bypass dun sa may Bcom. So yung supply niya is nako, sliding siya. Ayun, no? Katutok tayo. So naging 0 siya. Ayun. Naging 0. So bunutin ko lang muna para mapakita natin yung top board natin, no? Saglit lang. Tatanggalin ko muna yung LVDS natin. Yun, so natanggal natin yung LVDS. So tingnan natin dito sa may ilalim side ng ating top board. Chinik ko kasi yun hindi ko lang hindi ko siya nagawa doon sa may main channel natin na ipakita yung ilalim o pinanggalingan ng Bcom. So nakalimutan ko, kaya dito na lang sa video na to papakita natin kung saan galing yung Bcom. So yung Bcom natin, trace natin yan by resistance. Galing yan dito sa may IC na to. Kita nyo ba yung number na yan? Ayan, yung Innolux na IC na to. Dito galing yung Bcom natin. Diyan sa may pin number 3 ata or pin number 2. So wala po yung out. Yan po sana yung Bcom supply pero wala po siyang nilabas. Okay naman yung kanyang 10 ohms na resistor na yan, yung SMD3 resistor. Okay naman. Yung in talaga, yung out ng ating yung out Bcom natin, wala talaga siyang ilalabas, no? So ginawa natin is nag-jumper na lang tayo. Hindi ko rin sigurado kung ito ba yung sira, yung IC na to. So instead na papalitan sana to, wala kasi tayong spare nito. Ginawa natin is nag-jumper na lang tayo ng supply sa may Bcom niya. So pwede naman siguro to gawin yung palabas ng Bcom, yung pagsusuplayan ng Bcom natin, ika-cut natin to. Titingnan natin kung may lalabas ba na Bcom. Kasi baka siguro may nakaload doon sa kanya pagsusuplayan. Pero kung doon sa pag-inject natin, kung may load yung pagsusuplayan ng Bcom, dapat sana ibabagsak yung supply, no, galing sa may buck converter natin. Pero hindi, ganun, steady pa rin yung supply. So meron tayong chance dito na ito yung problema, yung IC na to.
Pero wag na nating palitan yan, gawa na lang natin ng ibang paraan. Kasi iwan ko lang kung meron ba nito at medyo mahirap din yung pagpalit nito, no? Hindi ko pa na-search to sa online kasi iba naman yung paraan ng ginawa natin eh. So ibabalik ko muna yung ito yung mga screw ng ating top board, then yung LVDS, then balik kabit ko na lang dyan, then final testing na tayo. So ito, continue po tayo nun. Ibalik natin yung tornilyo, yung screw sa may top board natin, tsaka LVDS. Then ihina na rin ulit balik natin yung yung 8.2 volts natin galing sa may back converter papuntang top board natin. So nakasaksak na rin yung unit natin. So papower on ko lang muna. Yun. So naka power on na siya. So angat natin. Ayun, labas yung logo ng TCL. Simit lang, may sumagi. Baka masira yung panel natin. Ayun o. So, nag-normal ulit yung panel natin. Meron siyang konting error pero pwede na yan. Isang linya naman sa may bandang baba, no? Ayun o, labas na yung no signal niya. So, ito lang yung gusto kong ibahagi, no? Continuation to dun sa may upload natin sa may main channel. So, sa mga hindi pala nakakilala sa ating main channel, Ryan Cruzetech po yung main channel natin. Bali, itong channel na to is pangalawang channel na natin to, no? Yan, so hanggang dito lang yung video natin mga paps. Maraming salamat sa mga tiyagang nanood. Hanggang sa muli. Peace out.